Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Ipinabot ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na buo ang kanyang kooperasyon sa pagsisiyasat na isinasagawa ng Independent Commission for Infrastructure hinggil sa manumalyang flood control projects. Ito'y matapos na matapang na humarap ang mambabata sa komisyon kahapon, habang si Davao City Representative Paulo Duterte naman nagpadala ng liham sa ICI para ilahad ang pagtangging dumalo sa imbitasyon nito. Si Kate Renya, una sa balita. Sa gitna ng mga aligasyong nag-uugnay kay House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa umano'y irregularidad sa ilang flood control projects, matapang na humarap ang mambabatas sa Independent Commission for Infrastructure at iginiit na wala siyang itinatago. Pinayagan din niya ang komisyon na ilabas ang video ng kanyang testimonya. Good afternoon. First of all, I would just like to say I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Ayon kay Representative Marcos, bukas siya sa buong pagsisiyasat at handang ipaubaya sa ICI kung aling bahagi ng kanyang pahayag ang maaaring ilabas sa publiko hanggat hindi nito maliliko ang integridad ng investigasyon. Samantala, binigyang diin ng kanyang abogado na si Attorney Michelle Lazaro ang kahalagahan ng hiling nilang executive session. Anya, hindi ito para protektahan ang kongresista, kundi upang hindi mabunyag ang sensitibong detalyeng maaaring makaapekto sa patuloy na pagsisiyasat ng komisyon. Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. Agad naman pinayagan ng ICI ang kahilingan ng legal counsel ni Representative Marcos dahil posibleng may sensitibo at kritikal na impormasyong maaaring makaapekto sa investigasyon kung ilalabas agad sa publiko. Binigyang diin din ng abogado na ang maagang paglalabas ng detalye ay maaaring magbigay babala sa mga iniimbestigahan o makasira sa ebidensya. Samantala, tinanggihan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang investigasyon ng ICI. Sa kanyang social media post, sinabi niyang hindi siya dadalo dahil naniniwala siyang walang jurisdiksyon ng ICI na ipilit ang pagdalo ng mga kongresista at wala umanong legal o factual basis ang imbitasyon. Sa kanyang liham sa ICI, iginiit ng mambabatas na pinapayagan niya ang komisyon na imbestigahan ang mga flood control projects sa kanyang distrito. Dagdag pa niya, hindi anya siya parte ng House Appropriations Committee noong panahoy iniuugnay ito sa mga umano'y anomalya. Iginiit niya rin na nasa mga ahensya na ng executive ang lahat ng dokumentong kinakailangan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Renya, alauna sa balita, Congress TV.